makikita nyo at the governance level, yun yung makikita mong kaibahan ng City of Davao sa mga ibang lugar. Maayos yung pamamahala, to put it simply, kumpara sa ibang mga lugar. At merong continuity ng mga polisiya, Jade, no? Napaka-importante niyan. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista. Doc, good morning po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga sa inyo, Admar at Jade, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo, may ulat ang PSA na umabot po sa 1.14 trillion pesos ng ang kabuoang halaga po ng ekonomiya diyan po sa Davao Region noong 2025, Doc. Ano ba ang ibig sabihin ito kung ikukumpara mo sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa? Alam mo kasi, Jade, no, yan sa kaso ng Davao Region, yan ay success story na maituturing natin. Ano? Magandang balita yan kasi makikita ninyo yung kaibahan ng Davao Region sa mga ibang rehiyon sa ating bansa. No? Kung hihimay mo ng mabuti, no, yung rehiyon ng Davao, ang pinaka-main driver ng kanilang ekonomiya dyan ay nanggagaling mismo sa Davao City. Kasi Davao City is the biggest economic engine ng rehiyon na yan. And ano bang ang meron sa City of Davao na wala sa mga ibang lugar? No? So kung makikita ninyo, analyze ninyo no, yung kaibahan. Tayo ay bababa sa level ng governance. No? So kung makikita nyo at the governance level, yun yung makikita mong kaibahan ng City of Davao sa mga ibang lugar. Maayos yung pamamahala, to put it simply, kumpara sa ibang mga lugar. At merong continuity ng mga polisiya, Jade, no? Napaka-importante niyan. Kasi kung maaalala natin, si dating Pangulong Duterte, naging mayor yan ng Davao, at naging si Sara Duterte na ngayon ay Vice President, at ngayon si Mayor Baste, no? Duterte. Nakita natin na sa mga nagdaang mga mayors na yan, no, at sa kasalukuyan, may continuity ng mga policy at napaka-importante niyan. Kasi kapag sa mga ibang lugar, paiba-iba ng mga polisiya, ang nangyayari, Jade, is hindi nagiging maganda yung outcome ng economic development. So, yung mga polisiya na inadapt ng gobyerno ng mga Duterte, noong mga nagdaang panahon, nakita natin na nagbubunga na yan sa kasalukuyan. So, yun yung kaibahan, no, ng Davao Region na wala sa ibang lugar. And to give you another concrete example, Jade, kung titingnan ninyo yung sa kaso ng insurgency, for the large part, na-eliminate na yan sa Davao. Yung mga rebelde, no? Yung mga makakaliwang grupo na mga who are taking up arms against the government. No? So, na-solve nila yung issue na yan through governance, through reconciliation, no? Yung proper approach na actually inadapt ni dating Pangulong Duterte nationally. At nag-work yan sa Davao Region. Bakit ko nabanggit yun sa kaso ng insurgency? Kasi kung titingnan nyo sa regional development, no, sa ating bansa, isa sa mga hindrance sa paglago ng mga regional economy sa ating bansa is yung presence ng mga armadong grupo, no, na labas sa pamahalaan. Iba't ibang klase mga rebels, mga bandido, o kaya yung mga violent groups, no? Terorista is another example. So, na-address yan sa Davao. At ang issue sa mga ibang lugar hindi pa yan na-addressed fully, no? Case at point natin is if you look at Eastern Visayas, no? Sa Eastern Visayas, rampant pa rin, no, ang activities ng mga grupong yan. Sa Davao Region, for the most part, na-eliminate na yan. So nakita natin nagbunga yan. And ang bunga niyan, Jade, is the ability of the region to attract investments. Kasi kapag ang insurgency wala, no, na-eliminate mo yung insurgency or you were able to put things under control, nakaka-attract yan ng mga namumuhunan kasi they feel much safer. No? So halimbawa, magtatayo sila ng pabrika sa isang lugar, pero yung habang nagagawa sila ng kalsada, may mga umaatake dun sa kanilang mga heavy equipment. No? Nangyayari yan, Jade, no? Kaya naniningil ng revolutionary tax. Hindi maganda yun for investment. Na-address yan sa City of Davao. So, isa yan sa konkretong example. Another is, ito mahalaga rin ito mga kababayan. Pumunta kayo sa website ng City of Davao, which I did. And you will see na napaka-transparent ng City of Davao, no? In terms of yung kanilang mga polisiya, in terms of yung sa estado ng kanilang finances, no?
in terms of updates, no, sa kanilang mga activities, makikita mo na very transparent yung City of Davao, no? So isa yan sa mga mahalaga ring explanation. So kumbaga, kung susumahin ninyo, no, pinakamalaking nag-ambag dito in terms of why Davao City emerged as one of the leading growth areas sa ating bansa is primarily because of how good the government has been sa lugar na yan for the longest time. So merong correlation yan, Jade. Yung kagandahan ng pamumuno, yung maayos na pamamahala, at yung economic outcomes ng isang rehiyon. Opo. At yung paglaki din po ng baga ekonomiya, pag-unlad ng ekonomiya ng Davao Region, Doc, ay ibig sabihin din ba nito na lumalaki din po yung produksyon at ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon nang hindi naapektuhan po ng inflation? Kasi ang sukatan dyan, Jade, yung tinatawag nating real income. So pag sabi real income, na-adjust na po natin yung inflation sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi pag tumataas kasi, Jade, ang presyo, ang nangyari, akala natin tumataas yung value ng isang ekonomiya, pero actually hindi, no? Kasi tumataas lang pala yung presyo. Pero kung i-hold mo constant yung presyo and then makita mo na lumalago pa rin siya, ibig sabihin hindi dahil sa presyo yung kaya lumago, it's because actually the region is producing. And nakita naman natin that the region was able to attract significant investments, no, in both public and private. At yan ang mga naging driver, no, ng paglago ng rehiyon na yan, particularly ng City of Davao, kasi City of Davao talaga yung pinaka-main driver of growth in that region, Jade. No? At may kukumpara mo ang performance actually ng Davao region sa mga ibang mga rehiyon, outside of NCR, kasi sa NCR is a special case, kasi NCR capital yan, nandiyan concentrated yung mga industriya, so special case yan. Kung ikukumpara mo ang performance ng Davao region compared to other regions sa ating bansa, makikita mo talaga na ang Davao region is one of the leading regions in terms of economic growth. No? And nabanggit ko nga kanina na marami explanation yan. At isa sa mga nakikita kong explanation dyan is how well the place has been governed for the last little while. No? Kasi nga, maayos ang pamumuno ng mga Duterte dyan sa lugar na yan. Opo. At yung pagtaas din po ng per capita income ng mga Davaoenyo, mga nakatira po sa Davao, ay nangangahulugan ba na mas umuunlad yung mga kabuhayan ng mga mamamayan po dyan? Well, relative sa mga ibang rehiyon, yes. No? And again, this is relative, no? Jade. Kasi hindi rin naman natin maiaalis na meron pa rin mga challenges dyan sa lugar na yan sa City of Davao. No? Meron pa rin namang mga kababayan natin na nag-i-struggle. No? Meron pa rin naman. So hindi natin pwedeng alisin yan. No? Na meron pa rin challenges. Pero kung ikukumpara mo sa ang ibang mga rehiyon, no? Makikita natin na Davao region has been performing very well. No? And as I've said, ang naging driver nito is yung pagtaas ng produksyon, no? Pagtaas ng value ng production diyan sa region na yan, Jay. Sa tingin po ninyo, Doc, aling industriya po ang nakikita po ninyo na may pinakamalaking ambag sa paglago po ng ekonomiya po sa Davao City o sa Davao region? Magandang tanong yan. Yes, magandang tanong yan. Kasi sa mga region, so kung kumpara mo halimbawa ang NCR at saka ang Davao region, ang NCR kasi wala halos agriculture dyan eh. Sa Davao, may agriculture. So makikita mo na may kaibahan. Ang services, malakas sa NCR, malakas din ang services sa Davao. At ang manufacturing hindi masyado. Well, the issue of manufacturing is actually nationwide. So Jade, ang pinaka naging main driver dyan sa City of Davao in terms of sector, kasi nabanggit mo natanong mo yung mga sektor, ang pinakamalaki dyan is services sector and pumapangalawa yung agriculture. So yung paglago ng services, yan ang pinaka naging main na nag-ambag no, sa paglago ng rehiyon na yan itong mga nagdaang taon. Particularly sa 2025 kasi nandiyan yung sa datos. No? So it's services sector. Pero may ambag din ang agriculture kasi actually, Jade, dyan sa region na yan, significant pa rin ang agrikultura. No? Marami pa rin mga produktong agricultural na i-export mula dyan sa lugar na yan, no? Sa Davao region. So significant player pa rin
ang agrikultura sa rehiyon na yan. But in terms of sectors, ang pinaka naging principal driver niyan is growth in services. Opo. Pero Doc, nakikita ho ba ninyo na posible pong maapektuhan ito dahil alam natin na ang Davao Region, andyan po mismo mga Duterte at inuusig ngayon na popolitika. Hindi ho ba yan maging hadlang sa pag-unlad, paglago ng ekonomiya? Mm-mm. Diyan tayo papasok, Jade, sa question in terms of continuity ng mga polisiya. No? So tama ka, no? Sa environment ngayon sa ating bansa, politically, inuusig talaga ang mga Duterte. No? Inuunti-unti sila. Nagsimula yan kay dating Pangulong Duterte, impeachment ngayon kay Vice President Sara Duterte, at hindi malabo na baka habulin din yung mga iba pang mga Duterte. But nonetheless, kung sino man yung uupo dyan at papalit na Duterte din, o kaya shares the vision and principles ng mga Duterte. Kasi alam mo, Jade, alam ng mga tao sa Davao that the Duterte brand of governance has been effective. So, kung meron diyang papalit at tatakbo, nakapalit, at sinabi nung kung sino man yon, mapakamag-anak man yun ng mga Duterte o kaibigan o hindi, but that person follows the Duterte brand of governance. Yun ang ilalagay ng tao dyan. So sa palagay ko, kasi natikman na ng mga Davaoenyo ang, kumbaga, yung advantages of being governed using the Duterte principles of governance. Na naging effective. May empirical evidence tayo dyan. Plus Davao Region has been growing, and then inadapt ni Pangulong Duterte nationally yung principles na yan. Nakita natin that it works. Kaya no wonder na yung mga kababayan natin sa Davao, they keep electing people who share the same vision. So yun yung nakikita ko. So bagamat inuusig po, tama talaga ka Jade, inuusig ang mga Duterte sa ngayon, hindi ako nawawalan ng pag-asa at optimism na magtutuloy-tuloy pa rin yung kalidad ng pamamahala sa lugar na yan. Opo. Kasi natikman na ng tao kung ano yung klase. So they will keep electing people who share that same principles, Jade. Oo, dahil sa mga karanasan po natin, Doc, kapag opposition ka, kritiko ka ng administrasyon, madalas kasi yung pondo na nakalaan sana sa lugar po ninyo, nahaharang o ginigipit. Kaya yan po yung magiging hadlang o magiging dahilan para mapabagal po ng ekonomiya, paglago ng ekonomiya ng isang lugar. Tulad na lamang po ng Davao Region. Nakikita rin ho ba ninyo yan? Well, tinan mo na lang. Pinag-uusapan natin yung paglago ng Davao Region for 2025. So tatanungin kita, Jade, ating mga kababayan, noong 2025 ba, inuusig ang pamilya Duterte? Yes, they've been persecuted by the current government. Inahabol sila. So, pero nakita pa rin natin na lumago yung ekonomiya. So, yung nabanggit mo, Jade, na about government funding for projects, yung budget, yan ay may control ang gobyerno in terms of kung may pera ba nadadaloy din sa rehiyon na yan, sa mga proyekto, kung ano, mga AKAP, AIX, kung ano, maleta man yan, kung may perang darating dyan. May control si Marcos dyan. Pero, yung mga namumuhunan kasi, Jade, isa pang aspeto yun eh. Yung mga namumuhunan, private yun. So, ibig sabihin, kahit na inuusig ng gobyerno ang mga Duterte sa Davao, and yet nakita natin na nagkaroon pa rin ng paglago sa ekonomiya ng Davao, that says a lot in terms of how that place is being run. Kasi even pine-persecute na sila ng gobyerno, and yet makita natin na may growth dun sa area na yan. Ibig sabihin, the growth is not coming from the public sector. That is coming from private sector investments, Jade. So, sa palagay ko, sa mga investor kasi, alam naman natin, ang pinaka-main criteria nila is kikita ba sila dyan. Kikita ba sila ng profit kapag sila nag-invest sa isang lugar o sa isang venture. Halimbawa sa City of Davao o sa Davao Region, kita ng mga investor, nakikita sila. So, even if, pine-persecute yung mga Duterte, alam nila na the Duterte brand of governance is in place, alam nila na safe yung kanilang mga investment, they will still pursue these investments, Jade. Opo. So, sa palagay ko, kahit na inuusig ang pamilya Duterte, because naitanim na yung mga seeds of good governance sa lugar na yan, naitanim na eh. Inaani na lang natin ngayon. Sinimulan niya ni dating Pangulong Duterte hanggang sa ngayon, we are reaping the rewards. Actually, not we, but the Davaoenos are reaping the rewards ng mag-ayos na pamamahala ng mga Duterte. Na kahit na inuusig sila,
no? Resilient yung kanilang ekonomiya kasi nga naging matatag na siya, naging matatag na dahil sa maayos na pamamahala at pamumuno ng mga Duterte sa lugar na yan, Jay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay partner Admar, nakikita ho ba ninyo o maaari ho ba na yung mga foreign investors, kung hindi man po sila namumuhunan ngayon dahil nga sa mga issues na kinakaharap natin, maaari ho ba silang direktang mamuhunan doon sa Davao Region kung sa tingin po nila at nararamdaman po nila na safe sila o dito nakikita po nila ang tunay na pamamahala? Alam mo, Jade, no? Sa ngayon, nationally, kung titingnan natin ang daloy ng mga investment, talagang lagapak, no, ang daloy ng investment sa Pilipinas, no. Kumbaga, kumpara mo sa mga nagdaang panahon, makikita mo talagang bulusok pababa ang foreign direct investments. Pero hindi ibig sabihin na kapag titingnan mo sa mga rehiyon, lahat ng mga rehiyon lagapak pa rin. Kung titingnan mo sa halimbawa sa kaso ng City of Davao and Davao Region for the last, let's say, 5-6 years, makikita mo na the investment sa lugar na yan has been quite consistent. So kumbaga may mga ibang lugar na negative yung investment, umaalis, no? Pero makikita mo sa kaso ng Davao, makikita mo na may mga nag-i-invest pa rin dyan. So that says a lot about the kind of governance, no? Now, doon sa tanong mo about, sa palagay ko ang pinupunto mo dito, whether or not may control, halimbawa, ang gobyerno ni Marcos Jr. in terms of telling investors where to go. Well, the answer to that is yes. No? Kasi ina-approve din nila yan, JD, yung mga investments na yan, dumadaan yan sa BOI. Pero sa palagay ko, dahil sa current climate natin sa ngayon, no, na the Philippine government really badly needs these investors to come. So kapag ka sinabi ng investors na gusto kasi namin sa Davao kasi safe kami doon at maayos, no, hindi kami matetreten ng mga terorista, no, ng mga grupo na yan, walang magagawa rin ng gobyerno if the investors want to invest in that region. No, of course, they might say, may mga iba pa namang lugar na po pwede kang mag-invest, but sa palagay ko, no, in terms of how these investments are being decided, ultimately, yung parang decision din ng mga investors where to invest, that remains to be respected, Jade. No? Kaya makikita pa rin natin, even noong mga panahon na pine-persecute ang pamilya Duterte, no? Nagsimula yung impeachment, nadala si Tatay Digong sa The Hague, makikita pa rin natin na doon sa lugar na yan, meron pa rin dumadaloy na mga investment. No? Kasi nga, sa bandang huli, kung saan gusto mag-invest ng mga investor, sa palagay ko, yun pa rin ang nasusunod, Jay. Doc, magandang umaga, si Admar po ito. Dito naman po ako sa palitan po ng piso kontra dolyar. Umaabot na po sa 61 pesos ata itong palitan ng piso kontra dolyar. Hindi po ba humihina ang dolyar dahil sa sigalot po sa gitnang silangan, Doc? Well, yeah. So humihina ang dolyar at saka lumalakas din naman ang piso. Ganun kasi yun. Pagka humihina ang dollars, lumalakas ang piso. No? So may mga factors yan, Admar. No? Kasi naalala mo, siguro a few weeks ago, yung digmaan sa Middle East medyo parang humupa ng konti. Ngayon na naman, escalate na naman. So yung mga time na humupa yung conflict sa Middle East, imbes na yung mga investor, yung mag-i-invest sila sa ibang lugar, sa Estados Unidos, they decided to invest elsewhere. So anong nangyari niyan is humina ang dollar, no, as a result, and nakita naman natin na by extension, lumakas ang piso. Pero sa palagay ko, no, ang mangyayari na naman yan, Jade, Admar, is dahil mag-escalate na naman yung conflict. Makita natin na nagkaroon na naman ng palitan ng putukan dyan sa Iran at Estados Unidos, no? At saka sa mga GCC countries. Asahan na naman natin na hihina na naman lalo ang piso at lalakas ang dollar. Okay? Yung explanation dyan, Admar, is nung mga nakdaang linggo, medyo yung conflict humupa ng kaunti. Kaya nakita natin yung ganyang galawan ng palitan ng dolyar sa piso, Admar. Pero kapansin-pansin, kahit na nung kasagsagan po ng yung una pa bago nagkaroon ng kasunduan, tapos nagkaroon na naman ng kaguluhan, medyo mataas na yung piso kontra dolyar. So ibig sabihin, pwede tayong makabawi kasi possible hihina yung dolyar niyan, pero dahil mahina din ang ating ekonomiya,
hindi rin natin na naungusin, kumbaga hindi rin natin na pagsamantalahan na mahina ang dolyar, pero dahil sa mahina din yung ating ekonomiya, kaya mataas pa rin po ang dolyar kontra piso. Kasi kung mahina ang dolyar, kung mahina ang dolyar, ibig sabihin mas makakapag-import tayo at ng mas mura. No? Yun yung pinaka magiging epekto niyan. At kung malakas naman ang piso, makikinabang dyan yung ating mga exporters. Pero nga nabanggit mo na dahil mahina rin ang produksyon sa ating ekonomiya, ang nangyayari is that supposing lumakas ang piso at makikinabang yung mga exporters, hindi nila na-take advantage fully yung paglakas ng piso because of weak production. So kung malakas sana ang produksyon natin, Admar, and then lumakas ang piso, ang laking bulusok niyan paakyat doon sa ating mga exporters. And kung mangyayari man yan, Admar, ang growth ng ating ekonomiya ay hindi nasa 2.8% nung nagdaang quarter. No? So ang nakikita ko dito is yung matumal na paglago ng economy natin, yung mahinang produksyon, yan ngayon nakakaapekto. No? Hindi natin take advantage sana yung mga brief periods na lumalakas ang piso na sana makinabang lalo yung ating mga exporters. Now, dun sa mga time naman na mahina ang dollar, so kung mahina ang dollar, Admar, maganda sana kung makabili tayo ng mas maraming krudo. Kasi kung mahina ang dollar, medyo bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Makikita mo yan sa galawan sa merkado. Ang problema naman, Admar, is tali ang gobyerno in terms of the oil industry dahil nga deregulated yung ating oil industry under the law. So kumbaga maganda sana no kung hindi sila tali habang humihina ang dollar, no, bumababa ang presyo ng produktong petrolyo, yung crudo, makapag-impact tayo ng mas maraming crudo, and yet hindi rin natin take advantage yan, Admar, no, because of institutional constraints, no, na dapat sana tinututukan niya ng gobyerno kaysa puro impeachment at kung ano-ano pang mga pamumulitika, no, ang ginagawa ng ating mga mambabatas. Yan po ang dapat na tinututukan nila, no, yung pag-aamyenda at pagre-rebisa ng oil industry deregulation law. Kasi nakita naman natin na sayang na yung opportunity, ang dami ng magandang chance, no, na miss out natin na sana nakinabang ang ating bansa at nakinabang ang ating ekonomiya, and yet ang ginagawa ng ating mga mambabatas ay puro pamumulitika lang. Opo, napag-usapan na itong nabanggit mo, langis, lalo na dito sa Russia. Narinig natin yung kanilang paliwanag na hindi basta-basta kasi maraming kinukonsidera, lalo na yung mga economic sanctions siguro, dahil mas malapit sa atin yung Estados Unidos po, Doc, no? Pero magtataka ka lang dahil nung nagkaroon ng matinding pahayag ang Estados Unidos naman sa ICC, parang hindi ganoon ka-reactive ang Pilipinas ukol dito. Pero pagpatungkol sa mga with Russia, marami ko konsidera po. Pag ganito po natali yung atin pong economic policy or yung ating mga foreign policy po, Doc, talagang magiging tali din yung ating paglobo ng ating ekonomiya. Well, alam mo, Admar, makakakonekta yan kasi. And the United States has been very unfair to us. No? They have been very unfair. Bakit ko nasabing unfair? Kung titingnan niyo po, no, ang India was allowed to purchase crude oil, no? Sanctioned oil. India was able to purchase that. There was a time South Korea too was able to purchase sanctioned oil. And yet tayo, we chose not to take that path. So ano bang kinakatakot ni Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos? At kung bakit tayo hindi gumagaya sa mga ibang bansa that are also taking advantage na po pwede sana makabili tayo ng mas murang krudo. Ang sinasabi nila, Admar, na yung ating refining facilities dyan sa Pilipinas ay hindi suited for the kind of petroleum, crude oil, na nanggagaling sa Siberia o sa Russia, for example. Well, and again, dyan napapasok ang role ng investments. No? So for example, if we're able to attract investors in terms of refining petroleum, no, na galing sa ibang mga lugar kaysa sa isang lugar lang na pinanggagalingan,
the long run, that should help us, Admar. But yet, we chose a path, no, of constraints. Kumbaga, tama ang term mo, Admar, no? Tinatali, itong mga pulisiya na ito, tinatali yung paglobo o paglago ng ating ekonomiya. E tandaan natin, mga kababayan, yan ay pulisiya na pinili ni Marcos Jr. He chose that policy. Kasi pwede naman niyang hindi gawin yun eh. Pwede niyang isang tabi, no? Itong kanyang relasyon sa Estados Unidos in terms of, yung pagbibili ng sanctioned oil. Kasi alam mo, sa bandang huli, Admar, at the end of the day, dapat ang isinaalang-alang dito ni Pangulong Marcos Jr. is yung kapakanan ng mga Pilipino na makakabili ba tayo ng mas murang krudo, mas makakapag-imbak ba tayo ng krudo kung kinakailangan. And yet, ang pinili ni Marcos Jr. ay hindi ang mamamayang Pilipino. No, ang pinili niya si Uncle Sam. No, yun yung nakikita ko diyan in terms of the policy. And no wonder na yung ating growth, no, yung growth ng ating ekonomiya ay naging constraint na rin. It's because of that. So, ang aking description diyan, Admar, ay hindi coherent, no, yung foreign policy ng ating bansa in terms of sa polisiya as it relates to economic development. Kasi yung pinipiling polisiya ng ating gobyerno ay hindi akma. Bibigyan ko pa kita ng isa pang example, Admar. Pumunta si Pangulong Marcos Jr. dito sa Canada. Usap sila ni Mark Carney. Hindi ko lang alam kung kasama sa pinag-usapan nila is whether or not Canada can supply crude oil sa Pilipinas. No? Maganda sana kung makakapag-supply ang Canada kasi actually Canada is a main supplier of crude oil to the United States. Canada could also in theory supply to the Philippines, no? So, nasan na yung mga outcome ng mga pagbibisita na yan ni Pangulong Marcos Jr. o puro pa picture at papogi lang ba yan, no? So, kumbaga, Admar, itong polisiya na inadapt ni Marcos Jr., specifically foreign policy, yan ay pinili niya yan. No? And nasa batas natin yan that the president is the architect of foreign policy. So pinili niya yung ganyang polisiya, and ayan na po, nakikita na natin yung ganyang outcomes. No? How I wish kung si Pangulong Duterte si FPRRD ang presidente ngayon, I think we would have purchased crude oil from Russia and from other places. Hindi tayo nag-rely solely sa GCC countries in terms of our source of energy. Nag-diversify po sana tayo, mga kababayan. Opo. Nabanggit mo na, napag-uusapan na natin yung pagpunta ng Pangulo sa Canada. Sa mga kapitbahay natin ng mga bansa po, no? Di na tayo lalayo, dito lang sa Southeast Asia po, Doc. Meron bang advantage o disadvantage kapag meron tayong mga ganyan na mga trip, no? Pero sa mga Western countries, mas malayo sa atin, mas malaki ba yung ating makukuha in terms of pagpapalago sa ating ekonomiya? O baka mas maigi na itong mga malapit na lang sa atin, ang doon tayo palakasin natin ang ating pakikipag-ugnayan? Kasi mayroon din akong mga nababasa mula sa ibang mga nakamasid dito, wala naman tayong mapapala direkta o agad-agad sa mga bansang gagaya nitong Canada in terms of mga investment talaga, no, na makukuha po natin agad na may significant na paglago agad sa ating ekonomiya po, Doc. Actually, Admar, nakadepende yan kung ano yung pinoproduce ng mga bansa at kung gaano kahalaga ito sa ating ekonomiya. So halimbawa sa kaso ng Southeast Asia, hindi naman lahat ng mga bansa sa Southeast Asia significant contributor sa ating ekonomiya. Case at point natin is Myanmar, for example. So ang Myanmar naman, saka Laos at Cambodia, wala naman sila halos ambag sa ating ekonomiya. Pero kung titingnan mo ang Thailand at ang Vietnam, napakalaki ng ambag niya in terms of food security. Ang Indonesia, malaking ambag niya in terms of energy security kasi yan ang pinaka-principal supplier ng ating bansa ng coal. At ang coal, yan ang ginagamit pa rin natin mostly for electricity production. So hindi lahat, Admar, ng mga bansa sa Southeast Asia significant. Maraming bansa dyan na significant na nakakonekta sa ating ekonomiya. Sa kaso naman ng mga kanluraning bansa, kagaya halimbawa ng Canada, wala akong nakikitang talagang ibang reason kung bakit pumunta si Pangulong Marcos Jr. dito. Kasi bukod sa maraming kaming mga Pilipino dito, pero economically, halos wala talaga eh. There's no
significant connection between the two countries. Kaya nga ang aking suspicion dyan, yung pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. dito, para lang magpa-picture, para maipasyal yung ating mga opisyales, no, sa Vancouver, no, kagaya ni Attorney Cleon Castro na nakita natin na nag-viral, ano, nung daupang palad niya yung mga OFW dito sa Vancouver, no. But having said that, nakikita ko wala eh. Even the United States, no, if the US produces petroleum, pero nakita ba tayong petroleum na galing sa US na naibebenta sa atin, nakakatulong ba sila sa atin? Hindi, di ba? So, kumbaga nakadepende yan sa pinoproduce nila, and yet I agree with your perception, no, na may mga bansa na insignificant, no, kagaya halimbawa ng Canada. Canada is insignificant. The United States could be significant pero hindi nila yan ginagawa. No, kaya nga sabi ko kanina, the way the United States treats us is very unfair, no. Hindi tama yung pagtatrato sa atin ng Estados Unidos in terms of yung ating foreign policy, Admar, no. Isa pa, kung meron man tayong mga lugar na dapat mag-diversify tayo ng relasyon, marami pang mga ibang bansa, Admar, no? Nandiyan ang South Korea, of course Japan, nandiyan ang India, at marami pang mga ibang lugar. China, of course, maganda siguro manumbalik tayo sa ating magandang relasyon with China, no? China is the largest economy in the world, no? And makikita natin na napakaunlad ng bansang China, and yet we chose to antagonize China in terms of our foreign policy, which is, I think, a bad step, no? Maling direksyon yang tinatahak ng ating gobyerno in terms of foreign policy. Alam mo, Admar, maisisingit ko lang din, ano? Supposing, ito wishlist ko lang naman, Admar, no? Supposing si Vice President Sara Duterte ang naging Pangulo sa 2028, at kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon na makapag-advise sa ating Pangulo in terms of foreign policy, sabihin ko sa ating Pangulo, ma'am, ang una niyo pong state visit dapat sa Beijing. You need to go to Beijing to rekindle the lost ties, no, between China and the Philippines. No? Yan yung unang bansa, sa palagay ko, yan yung unang bansa na dapat napupuntahan if ever Sara Duterte becomes the president in 2028. And by the way, as every day nakikita natin yung impeachment, maisingit ko na rin, Admar, araw-araw natin nakikita yung impeachment, araw-araw, for most days. Inaabangan ko yan dito, live, no? At siyempre, sa SMNI ako nanonood ng impeachment, hindi ako nanonood sa ibang mga network. At nakikita natin na as the day progresses, lalong nagiging popular at laging lumalakas si Sara Duterte. So hindi malabo, no, na pag tinuloy-tuloy pa nila yan, lalo lang lalakas si Vice President Sara Duterte. And who knows, no, she might become the next president. And if I have the ears of Sara Duterte, I would encourage her to actually go to China as her first official or state visit, no, pag siya po ay naging Pangulo sa 2028. Opo, huli na lang po na topiko, Doc, no, na pag-uusapan na natin itong impeachment kay VP Sara. Sa mata po ng mga investors, sa mata po ng mga negosyante, ito pong mga kaugnay po doon sa pagpapalabas ng mga records, no, dito sa BIR, sa AMLAC, sa mga records na luma pa. Maaari bang mangamba din yung ating mga negosyante ukol dito na sinasabi na malinaw yung batas na nakasasaklaw dito at hindi basta-bastang buksan, yet meron tayong mga naririnig na walang confidential pagkatotohanan yung mga pinag-uusapan. Sa side lang po, sa mata ng mga investor, mga negosyante po, dito po sa ganitong klase ng issue na bubuksan yung kanilang mga accounts, basta gugustuhin lang, magkakaroon lang ng mga kung ano-anong mga rason po nila. Gaano po kahalaga ito? May epekto po ba ito, Doc, na nakikita nyo po? Of course, ito na lang, Admar. Supposing ikaw ay isang, o kaya sa ating mga kababayan, kayo po ay negosyante. Napakita po yung BIR sa labas ng inyong opisina na may dalang kahon. At nasa loob ng kahon na yon, yung inyong tax records. No? At sinasabi ng BIR na ilalabas namin ito kasi hindi ka gusto ng mayor, o kaya hindi ka gusto ng gobernador, o hindi ka gusto ng pangulo, ilalabas namin to. Hindi maganda yon from the point of view of investors. Kasi alam mo, Admar, yung mga tax records na yan, hindi lang yan nagko-contain ng information in terms of money
Although money talaga, makikita mo yung revenues, yung cost, no, kung magkano yung na-refund nila, ang daming trade secrets na napapaloob sa isang tax return. Ano ba yung ibig sabihin ng trade secrets, mga kababayan? Yan yung mga impormasyon na kapag kayan inadiskubre ng inyong kakompetensya sa negosyo, pwede nilang gamitin yan laban sa inyo para matalo kayo sa business. So, kumbaga para makuha nila halimbawa yung mga customer ninyo. So, yun yung pinahahalagahan ng batas, no, in terms of protecting the sensitive information as it relates to the secrets noong kumpanya, noong business. Kasi mahalaga yan sa isang negosyo, Admar. Isa sa mga reason kung bakit kumikita ang isang negosyo, ng lihiti mo is because meron silang alam na ginagamit halimbawa na wala sa mga ibang negosyo, kaya nila na ibababa yung cost. At kapag ka na-discover yan ng mga kalaban nila, pwede nilang gamitin din yun. So yun yung pinoprotektahan, yung trade secrets. So kapag ka ganyan naman palang klase ang ating gobyerno, they can come to you with a box containing all of your tax returns and threatening you, ay hindi maganda yan for a business, no? Although may mga exceptions, sinasabi sa batas, kesyo may mga exemptions, kagaya halimbawa kung ni-request ng AMLAC, but nonetheless, Admar, that will send a chilling effect sa ating mga negosyante. No? Hindi lang, kasi alam nyo, si Vice President, of course, while she is a government official, alam naman natin na may mga private businesses din yan. And we also know that the Vice President is a lawyer. And her husband is a lawyer as well. At meron silang law firm. That is a business. Hindi ba? So, kumbaga, merong legitimate sources of income si Vice President. So, ang pinupunto ko dito is, bakit hindi natin habulin, Admar, yung mga tao behind the flood control project? Bakit hindi natin gamitin yung BIR para yun kunin nila yung mga documents na ito? Pakita sila sa labas ng opisina ng mga mambabatas na yan na behind yung sa flood control project na yan. Sabihin nila na, hawak namin ng bit, hawak namin ng ebidensya against you, and yet hindi nila ginagawa yan. Bakit? Because of selective persecution. No? Hindi nga prosecution yan persecution na selective pa. At ang pinipili lang nila dyan, yung kanilang mga kalaban sa politika because takot sila na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Yun kung titingnan mo yung punot dulo niyan, no? yung simula ng saga na yan, it's because they are afraid of Sara Duterte becoming the president. Question becomes, ano bang kinakatakot nila? No, alam naman natin yung mga makakaliwang grupo at mga terorista, they're really afraid. They should be. No? Pero itong mga corrupt, they're also afraid because they know that Vice President Sara Duterte is clean. Malinis yan si Vice President. And she will go after these people when she becomes president. Niwala kayo sa akin. So kaya sila takot na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte. And yet every day na tumatagal yung impeachment na yan, lalo lang siyang lumalakas. Maniwala po kayo mga kababayan. Every day that impeachment, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, no, to quote Invictus, no, so I am bloodied, may bludgeoning, no, sinabi niya yan. Pero sa nakikita ko, habang siya being bludgeoned, the more she becomes stronger by the day. And by the time this impeachment saga is over, she will become unbeatable for 2028, Admar.